Pray. Hallelujah, Jesus. We bless your name today, O God. Lord, naga-submitar kami sa kabuhi ni Brother Eddie sa imo sininga tinion. Nagaampo kami nga ikaw gid ang magpakamaayo sa iya samtang feasting kami Ginoo sa imo pulong paagi sa iya Ginoo. Pray dear God for your anointing to flow upon him, O God. Embrace him with your power, Ginoo, sa imo mga pulong, Ginoo. Kabay, Ginoo, nga ang iwasaag yang mga pulong sining adlaw maaplikar ginamon sa amon tagsa kabuhi kag Lord. I pray, Lord, for your touch sa iya, Ginoo. Naampo kami nga ikaw gid ang magugakom sa imo nga pagputson mo ini siya sa imo nga anointing samtang magawali sa imo pulong kag kami magabaton sini nga may kalipay sa amon tag-ipusoon. Salamat gid, Lord. In Jesus name, amen. God bless. Praise God. Good morning. Do kalayo sa inyo. Almost 1 year. 1 year man. So, dalayaw ginang Ginoo nga siningation makadayaw kita sa iya mga pulong kag at the same time siyang katutom sa atong kabuhi. But sinanaw nga kan gusto ko lang magpamatuod Ang amon ko nga lakat sa nga Friday. Si Brad Eric niya, Brad, ikaw na. Sakpon ko na lang sa kuno. Grabe, basin ko yung lain kit siya nga siya mapamatuod kay siyang president sang Men's Subong City Church. So, kuhan siya gintulod yung sakon tanan. Praise God, dalayawon gid nga natigayon ng fellowship sang Men's ang last Friday. Nagbalik kami sa amon nga area. But God indeed is so good gid nga nakapahuway, nakamuni-muni sa presensya sang Ginoo. Nagalin kami diri odto, init-init. Kag nakaabot kami sa ako'y mga almost mga 4 o'clock. So, pag-alin namon dito daw mabalod-balod pa. Pag-abot namon sa tunga sang lawod, grabe nakalinaw. Malinong ang kalalawran. So, anami gid nga nakapahuway-huway kag manami man ang amon nga mga kulik o mga kuwa kay mga butiti. Butiti kag pugita. So, compare sa nagdigad, but still God is in good kag manaming kaya naka-refresh ka sa iyang presensya. Dito kami nag-overnight sa Pambot. Kasi sila namon experiencehan ginamon ang kagahon ngara sa lawod. Kay kami ya permi ara sa duta. Lain niya ngara sa lawod si Brad Eric ya si Brad Errol inuig ngara sa lawod. Kami experience kung anong sa lawod. Pero galing pag-abot namon malinaw. So amo na ang amon nga na kandito kag God is so good na kay ngabot kami balik diri sa Iloilo nga nakaupod sa kumpanya sa kaya mother ni Brother Jimmy kag ginsustain niya kami ang iyang protections ginalong niya kami sa panimalay sa Ibang Sound kag natigayon ang amon nga pag-inopdenay sa Men's kag salamat sa mga kaasawahan nga gintugutan ninyo ang inyong mga tiayon ang inyong mga bana sa paglakat kay talagsalang man ang amon nga Men's Fellowship kada simana man lang. Bodo gakibot nga Sir Joby ka kadlaw gid daw. Ba't bibot ka? Hindi talagsala na siya. So, praise God kag salamat sa sininga tinion. I was surprised nga gintawgan ko ni Pastor Nonoy. It's because subong is anniversary sang Quezon City Church naton sa Manila. So, mga pastors 5 sila dito nagadto sa Manila. Kag subong may mga 5 ka churches nga ang nagawali, hindi pastor. I don't know kung sinong nagawali sa iba nga mga churches. But nevertheless, ang pulong sa Ginoo ginadala para sa iya mga kauturan, sa iya mga kaanakan nga mabless biskan sino man dira ang ginaapan sa Ginoo. So God's favor in us, kag is so faithful. Kunanong aton nga mga balatyagon sa sining kaagahon. So, praise God. Dalayawon ginang tanan. Let's open our Bible. To John 10:10.
It's very common for us. Praise God. Hallelujah. The thief come to steal, to kill, and to destroy. But I have came that you may have life abundantly. Praise God. This is a very common verse para sa aton tanan. I don't know. This March, tanan yung mga ginikanan, especially sa mga nag-graduates, yung may mga estudyante. Ang pressure sa aton nga mga kabataan, sila mga tuition fee, may mga graduating students kita. So, madamo gid yung mga bagay-bagay sablag o kung tublag sa aton nga sometimes yung pangalagad sa Ginoo. So, kamusta ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo? Hambal lang imo tupad. Buhi ka ba wala? Kung sa Tagalog, buhay ka pa ba? No, siling niya, tulog ka pa ba? I hope nga, sa siling nga kagakaw, hindi kita magtulog-tulog. Kaya, ang revelation sa Ginoo, sometimes is na hindi natin makatch, but God is so good. Kagiya nga mga pulong matutunggid. Let's bow down our heads. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, we are so good in us, O God. Lord, gamiton mo ini nga alagad, Ginoo, as your servant, O God, to deliver your word. Nagsalamat sa iyong mga pulong, Ginoo, as we humble ourselves to you, O God. We continue to bless your name, O God, this morning. In Jesus' name. Amen. Ang text natin dito siya akon nga punto subong. It's just a reminder. The thief come to steal and to destroy. But God give us abundant life. So, sometimes isaga ka-worry kita. But amo nang trabaho sang kaaway. Tublago ng aton pagpangalagad sa Ginoo. Sometimes we could not imagine paano nagakatalabo sa aton nga kabuhi. Sometimes we questions God. Lord, nga mo ning natabo sa akon. Nga matutom ako sa pagpangalagad dira sa imo. But nga na-experiencehan ko ni nga kasakit nga nabatsagan ko. Nga madula ang akon mahal sa kabuhi. Sometimes we questions God. And sometimes minsan hindi na maaguman dayon ang sabat. But God promised us, He give us abundant life. Amen? Ang promise ng Ginoo, dako gid mga utod. So, imagine kung paano ang imo kabuhi. Kung madumduman naton si Elvis Presley. Sino kilala kay Elvis Presley? Anong gano'n na? Ang grabe mag-gitara. Ano na gitara ang sawat? Elvis Presley. Gusto siya magbayad even $1 million gali just to live a normal life. Grabe, no? Makakabuhi lang siya sang normal nga kabuhi. Hindi siya gali makatulog. Yung sometimes sa iyang kan. But praise God, aton, hindi na tayo magbayad 1 million. Because God's grace for us is so great. Makatulog taya. Sang mahamuok. Basi line. Basi tupad na may nagatulog na. Abihote kay ang imong atupad. Buhay ka pa ba? So, imagine that. God is so good. He is so great. So, ang promesa sang Ginoo is so great. So, God is so amazing. The promise of His word,
in Galatians 2 verse 20. Amo ni aton teksto. And amo ni aton daydayon karon. Ara na open ta na. Galatians 2:20. Akon Bible dire ko na ginabutang. So why nako ka? Galatians 2:20 says, I have been crucified with Christ. And it's no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live in faith, the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Amo ning pulong sang Ginoo kay amo ning pulong ni Paul kinambalanon, I have been crucified. These Christians, this is what you call the basic 101. Sometimes isa amo ning pinakakuan very common word. But sometimes we forgot. Yang pinaka-basic naton nga pulong isa na kuan naton na nalimtan. Kung paano si Pablo nagpangalagad sa Ginoo. So, he is so great nga ang anong iya committed. I have been crucified with Christ. He is no longer I who live, but Christ. Pamangkuton kita na, pamangkuton subong. Kamusta ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo? Have you evaluate yourself kung paano ang pagpangalagad naton sa Ginoo? Kung paano ta siya ginakabuhi, kung paano ta siya ginashare sa aton ng mga kakilala, kauturan, and even how we live God in our life. In Romans 6:11, even so, consider yourself to be dead in sin, but alive to God in Christ Jesus. Ang title sa akon nga message subong sa inyo, Die to Live. Kaya mo, ano na? Dead or alive? Ano? Wanted, dead or alive. Die to live. Sila ni Pablo, I have been crucified with Christ. Kasi may question siya, anong crucified ni Juan? In the time of Jesus, gali. Once nga may makita ka sang isa katawo nga nagapasan sang cross, he is considered dead. Nakikita niyo na? Wala na, patay na siya. So, that time, kung makita mong isa katawo nga nagapasan dito, patay na siya. Wala na sa sang rights. May isa ka bata gani nga namangkot kang nagkadto sa bukid. Kaya pinita yung ermitanyo. Sino kilala sa ermitanyo? Sino kilala sa ermitanyo? May ermitanyo di sa aton? Ano isa, laba ko nung atakan? Laba buhok? Laba iyang bigote. Ako to, Pastor Nonoy, daw laba buhok yan, no? Ang iya bigote. So namangkot siya sa ermitanyo. Paano ang tao nga patay? Yan yung bata, wagid sang kan. So ang ermitanyo, wala sa sabat. Kaya ang bata ngayon nagkadto sa patio. Kag pagkadto sa bata sa patio, nagtongtong sa salungon. Naging sipa-sipa niya. Uy, bangon da! Ano ginahimo mo da? Katulog-tulog ka. Kalaway sa imo. Hindi ka tuwa, hindi ka mo tuwa. Kalaway sa imo. Nga, ano imo na ba kakuan mo? Nga napatay ka. Yan ang mangkot. Mangkot siyang imitan nyo. Nga, wala sa gasabat how.
Ibo ka bata. Nga wala sa kasabataw, imangkot niya kan. Isa naman katuan niya naman ng isa kapatsyong. Uy, ano imo yang itsura? Ganito kagwapo sa imo nga napatay kaya imo yahaw. Imangkot niya kan. Nga ako na, ngaway ka sa bataw. Because he is dead. So that's why, ang aton nga kabuhi, it is considered as Christian life, it is considered ourselves dead in sin. But silingon, kung ginatamay ka man, sa kauturan, sa utod mo, ano sina ang ginakuan? Ginabuyayaw ka man. Hindi ka kabatsyag because you have been crucified with Christ. It is no longer you who lives, but Christ lives in you. Amen? So, if you consider yourself died in Christ, you have no feelings in sin. Amen? If we consider ourselves died in Christ, hindi na tama. Because He is living in us. It is no longer you who lives, but Christ lives in us. Amen? So, kung ano man ang mga padihot sang kaaway nga mag-distract sa aton nga commitment to serve God, to serve the ministry of God, nga kung anong iya nga mga padihot dira, wala kayang makakadlaw ka Japon. It's because Christ lives in you. Amen? Palakpakan tabing Ginoo. Praise God. Hallelujah. So, it is a challenge for us. Are you alive or dead? Amen? Are you alive or dead? Amen. Praise God. Ang ining church is alive. So, palakpakan na Ginoo. He is living in us. Sometimes, yung isang aton mga personal nga mga balatsagon, nagkakabuhi pa. But, keep on watching. Because, in 2 Corinthians chapter 5:17, if anyone is in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are new. So, let's consider that once nga ginbaton tanang Ginoo, we have been in a process of changing from glory to glory. So, amo ni ang balipol, I am been crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in us. So, handumon tagid kagan, we are dead in sin. Once you are dead in sin, you are considered nga sila nga ang bugal madula sa aton nga kagulingon. So let's humble ourselves. How do you know that you are died in sin? May duwa ka comparison. Not die to self, die to self. So, self-centered, not die to self. God-centered, die to self. First, proud. Die to self, God-centered, humble. So, amuning comparison. Once you are not die to yourself, you are proud person. Damo kita kilala sina. Kaya kon damo ko mga kilala man, even Christians. Even pastors. They are so proud.
But praise God. God is humbled us because He's so faithful in us. Last 2 weeks, may ginatinan ko nga 2 days seminar. It's because na-surprise mo ako, gintawagan ko sa isa kautod nga mag-attend sa ini nga seminars. Wala sa akong pinsar nga muna nga seminars because gamay gid lang, limited slots is just for 20 persons. Ang mga upod ko, mga bishop, mga reverend, siling ko nga ari ko diyaw. Anong purpose ko nga ari ko di sa inyo nga upod ko nga kan? I don't know. May isa ka utoy tawagan niya ko kuno nga mag-join. Think ko, sige, try ko, first day pa lang, manilag to nga kan. So, God revealed Himself. Not just sa mga persons at even kasubong sa aton mga ordinary person. While nag-attend ko to sa seminars, damo gid ko na obserbaran. Not to boast ourselves nga, but siling puro man ni sila mga pastors. Kaya hindi mo yamakan. May sobra kaga boastful sa iya kagulingon, nga tanan nga ginahimo ya mo tanan. So, hindi naton makasiling nga pastor sila. But let's pray God will sustain us. Nga hindi kita ma-stumble sa ila. It's because looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith, God will endure us until the end. So, Jesus is our models. Not, even, isa lang taon nato na kadamo sa mga kapastoran man, nga may stumble kita. But they are humans. They are considered sa mga weaknesses man. Nga pangamuyuan naton sila. So, dying to yourself means humble. Pero kung wala ka na patay sa imo nga kaugalingon, nga gina-surrender mong imo nga self, you remain to be proud. Amen? May ara di sa aton nga proud. Abi lang tawon tabi. I-check naton self subong. Nung isa may ara kita nga mga mga accomplishment. Butang tadangalantang lapidagid. Ini nga kan gin-donate ni Juan de la Labi na. But ang Ginoo nakita sang aton gamay nga hinimuan o kung dako mandira. Because ang aton premyo ato sa Ginoo. Amen? Hindi dire sa doon. Sometimes you acknowledge sa mga persons nga kan, but let's remain to be humble. Amen? Not die to self. Sometimes you encounter self-glory. Die to self, God's glory. Self-glory means, siya nga bunga hakwat sa iya nga bangko. Wow, gwapo-gwapo kuya. Nami-nami kuya mag-ubra, nami-nami kuya mag-kanta, nami-nami kuya kan. So, everything nga ma-elevate nato ng aton nga bangko. So, ara na sa aton. So, bantayan nato nina. Self-glory. But nevertheless, ang itibong naton, it's God's glory. It's because God give us talents, give us strength, nga matigayon nato nina. Isa ka kalipat kita. Demands right. Grabe no? Ako na. Wala ka sang puder nga magting-tong-tong diri sa akon. Ako ni lugar. Die to self. Surrenders right. Grabe no? Suli gid say gay no?
Not die to self, gets hurt easily. Die to yourself, accept corrections. Muna nakita ko nga comparison. Isa, Kristohanon ta, grabe. Gamay lang akuan. Grabe ang heart naton. Isa hindi kita kapatawad sa aton mga kauturan. Nga gamay gid lang akuan, grabe na dayon ang burst ng imo kagulingon. Isa, hindi ko na ma-deny ang self ko. Ako biktima man si sina nga circumstansya. Isa ako nara sa opisina, grabe nga pressure, grabe nga hiling nga gawon, kag may mga staff ka pa nga manan nga patigayonon nga ini nga jobs matapos. So, ang pressure ara. But if you consider yourself died to Jesus, may mind ka rin, dolain to how. Dolain to nga tuno, do nagalisa ka na sa imo nga ka na. So, gina-convict ka na yun. So, automatic to ga-mellow down ka na yun. So, evaluate ourselves. Iniayhan nga mga attitude as Christians, nagagwa pa ni sa aton, nga kadasig, magbukal sa aton nga dinuguan. Permit tayo nga mangita sa ano ng bulong gani, katapres. Metropolol. Do wife ko kagi ko isa, goro kay isa ko kay no metropolol. So amo ni mga bulong sa high blood, kadasig mag-react. Hindi kita na ka-consider ka muni-muni, oops, dawlain to. Accept corrections. Critical or complaining, permi lang galikramo. Gamay nga bagay nga mga ginaatag. Ano ni man? Nga daw amo kulo ni permi haw. Ano mo na? Sa bata ta, mga bata, ng suguon. Gamay, likramo. Kamu mga yot, ng isa galikramo makamasuguon ni mama mo niya. Ha? Si Jasper ka kanina. So, grabe, gamay lang. Likramo na yun. Die to self, positive or grateful. So, mapasinamalaton kita. Be grateful sa aton. Gina-assign sa aton, pasalamatan ta ang Ginoo. Lord, kaya ko ni. Hindi kita sagad likramo. Be grateful sa aton nga. It's because God will sustain us. Next, irritable. Angry. Die to self, patience. Grabe na, sino dasig mo ni? Dasig maakig. Irritable permi. Yung mo na sila yung kanya, pa sa mga nanay ni, no? Akon partner, wala pa man digoro sa amo niya. Ang naga-upos-upos ko, no? Nga ginariso ng isa mo ng upos-upos. Isa irritable ko na kay bangod ka upos-upos ka. I think so. If you die to yourself, if you die to Jesus, you should consider this. Be patient. Because God will sustain us. God will renew our self. Every day, God will develop a positive attitude. Nga hindi dasig mag-react. Isa nga aton nga mga partner, God, daw, timoy nga ang isa nga aton nga mga kabataan, maokpan. So let's consider this. Be patient. Sa tanan naton nga hilikoton, God is always reminding us. Be patient. Last, bitter.
iyang comparison diri forgiving. Mapatinawaron. So, this comparison sa ginhatag nga hatag sang Ginoo sa ato is to remind us, to evaluate us kung paano naton ginakabuhi si Kristo. Amen? We are changing from glory to glory. Amen? Amen. Daw wala ka sa batang GGCC. Kuhita liwat ang tupad mo. Buhay ka pa ba? Basi tulog ka na. Ah? May duwa ka example sa Bible which is a very familiar for us. Ang ila istorya is very challenging. The life of King Saul. In 1 Samuel chapter 11 verse 6, let's open our Bible. Then the Spirit of God came upon Saul mightily. So, the life of King Saul start good. Ginanwensa ni Samuel as king is so victorious sa tanan ilang patag-awayan po diyang Ginoo. He start right. And lead by the Spirit, but eventually he had a self-centered attitude. He did not die himself. Ano natabo? So, dayo nato na. King Saul start right. Ginanwen siya. Ginupdan sa Ginoo sa iyang giyera sa tanan nila kagdag madinalagon. Same with us, Christians. We accept God. We start right. Then, ang kabuhi ta naging madinalagon sa pag-atubang sang aton adlaw-adlaw nga mga sirkumstansya. King Saul nagbundiragon sa iyang pakig-away sa mga kaaway nila. But he turned self-centered. He did not die himself. In 1 Samuel chapter 15, verse 12, Saul claims glory for himself. Samuel rose in the morning, chapter 15, verse 12. Samuel rose in the morning to meet Saul. And it was told Samuel, saying, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself. Then turned and proceeded down to Gilgal. So nagpatindog siya sa iyang monumento, nga siya tanan, bangod sa iya kaugalingon, nadagaan niya ang ilang mga kaway. Naging victorious siya. He did not consider God as partner sa iya patag-awayan. So grabe, naging self-centered siya this time. Sometimes ang aton kaugalingon, we are not aware. We are so boastful sa aton kaugalingon. Christians, this is a warning for us. Bantayan gid naton. We start right, dapat we end right. Amen? So, kasubo sa kabuhi ni King Saul. Diri pa lang, ang ila pa lang itong kapatilagon, dito nagpatindog na sa monumento ya. Ginapabugayo na, bangod sa akon, nadaog ko ang akon mga kaaway.
Wala yan na ginaklalage direng Ginoo. So, sa aton, as Kristiyano, nga nakapangalagad sa Ginoo, always consider God, please. It's because, kung wala sa bugay sang Ginoo, wala kita subong diri. Amen? Amen. Praise God. After how many victories Saul claimed credit on himself, he doesn't acknowledge God. When Saul confronted his sin, he is so preoccupied with his reputations. Kita natin sa 1 Samuel chapter 15, verse 30, sa dalom-dalom niya na. Then he said, I have sinned, but please honor me now before the elders of my people and before Israel, and go back to with me, that I may worship the Lord your God. Grabe, no? Kasi ako na muna tapos ginareview ko sa ang iya reputation sa Japon, gina-build up niya pa. Wala pa sa Japon, nagpaubo sa Ginoo. Ngayon na-review na sa ni Samuel. Nangayaw man sa tuod sang negotiation or forgiveness, but hapaw. Wala sang real surrender. Wala sang real pagtugyan gid. But still, ang iya reputation sa ginahalungan niya Japon. Gusto niya Japon i-build up ang iya nga kaugalingon. Di siya gusto mahuyan. Madamo kita sinadiri sa aton. Nag-even, yung isa, may sala na nga nakita hayag na, but we are still justified. Gina-reason up pa naton nga amo to bangod sa amo na nga nahimo ko ina nga bagay. So no. Kung sala na, is sala gina siya. Let's humble ourselves nga pangayuan naton patawad sa Ginoo. Because God doesn't want us nga biging hipokrito kita. Amen? Amen. Kuhitay mo tupad, buhay ka pa ba? Dumalinong na tao. Amen? Praise God. So, padayon kita. He has no real repentance for himself. Wala sa sang tunay. Soul insecurities, makita natin in 1 Samuel 18, verse 7. The women sang and they played and said, Saul slain his thousands, and David his 10,000. So, diri makita natin diri ang insecurities ni Saul, ni King Saul. Nagkanta to ang mga worship team. What yun, ha? Worship team ni Panakan ko ya. Mga women. Nga si Saul ya, nagpapas lang sa mga kaway niya, libo lang, thousands. But si David, nga ordinary persons, nga kandito, 10,000. Grabe, nakibot sa dayon. He is king. Nakibot siya sa amuning na ambal sang mga kababalinhan, yung kanta. Soul insecurities. Isa sa aton nga possessions. Sa especially kung nara ka sa high level. May gamay lang nga bagay nga mabungat ang isa ka ordinary persons or ka-insecure ka na sa imong kagalingon. Nga daw hadlok ka malapawan. You know, since yung tao nagpakasala, ang inikalibutan suli na. Sakto na. Nagsuli na. Ang pala sige, magpakanubo ka. Kay ako, ikaw akon tibungon. So, hindi sa imo kagalingon. So, this is the insecurities of King Saul.
When Saul hear, what kind of song is that? Grabe, yung, kung ano yun sa iya nga mga women's to. Basahin nyo sa 1 Samuel 18, verse 8, and baka to sa 9, ang iya insecurities. Then Saul became very angry, for his saying displeased him, and he said, They have ascribed to David 10,000s, but out me they have ascribed thousands. Now what more can we have but a kingdom? So look at David with suspicions from that day on. Grabe. Daya niya si David niya 10,000, sa akon 1,000 lang. Sunod sini ang iyang handom. Ara dayon siya suspicion. Sunod sini ang handom niya, ang ako na ginharian. Grabe nga insecurities. So let's watch ourselves. Insecurities matabon gid sa presensya sang Ginoo. Patyon na gid. You know, if you have surrender everything to God, you don't have to be insecure. Amen? Everything is secure. Amen. Everything is secure. If you surrender everything to God, everything is secure. Can you imagine if GGCC, dire lang sa aton, kung lantawon naton gamay lang kita. If we surrender ourselves to God, if we die ourselves to God, oh, what a dynamic and alive ang ining nga congregations. Even in our community, even in our neighborhoods, even sa aton lang nga field kung diin kita na-assign. If we surrender or die ourselves to God, if we humble, God will elevate us. Amen? Amen. King Saul personal agenda. So, ang ginakwanta sa mga King Saul, ang iya nga mga balatsagon. The personal agenda of King Saul. After he heard nga muna itong kanta sa mga kag-insecurities niya, nagduda na siya kay David. 1 Samuel chapter 20 verse 31. For as long as the son of Jesse lives on the earth, neither nor your kingdom will be established. Therefore now send and bring him to me, and he must surely die. Grabe. Pagbatay ito, muna nila yung reaction. Nag-burst na yun ng iya, wala tsagon. Ginascribe niya si David after that. Si David, away ni namo-namo. King Saul niya, grabe din pag-burst niya. So kung patay kaya ang imo kagalingon, ngagin surrender mo na ang imo kagalingon sa Ginoo, wala ka gid namo-namo og isa pa patukonan ka lang. Because of your sincerity and service kung isa sa imong Ginoo. But there is a person who is so insecure, dudahan niya ka. Grabe. Encounter ka mo na. Isa ka mo sa mga eskwelahan, mga classmate mo, buligan mo na, dudahan niya pa ka. Office mate mo, buligan mo na siya para mapadasig ang iya nga trabaho, para solban niyang iya ginassign ni boss sa iya. Dudahan mo ba siya? Basi lapawan niya kung sa akong posisyon. Nag-isa mo ng balatsagon sa mga boss nga may mga subordinates nga very talented, especially Christians. Amen? Dola ga
Amen ang mga Kristohano na. Hindi ka mo talented? Christians talented? Oh. Ang mga hindi Kristohanon, pa mga superior naton, gakakulbaan sa Kristiyano. Because kung ang Kristiyano magiho, grabe. Because why galantaw? Kung naara man ang boss niya, kung naara man ang iya, nga superior. He works honestly, kag ang tanan, ang potentials, himuon niya gid. Because God is with him. Amen? Amen. So, King Saul, so self-centered. Grabing iyang insecurities. Patsyon niya na si David, nga way ito kabalo. King Saul is so self-centered. He refused to surrender. He clung on his life. King Saul connected his life with the throne. Gusto niya, hindi madula ang trono niya. He connected to his position. He connected to all his power. And he cannot separate life from positions. Ano ni, hawidan niya. Kulbaan siya mo. Pero ang tao to yung wala ni namo ato to ya sa patagawayan. Ginadudahan niya. Sometimes, kita ang magistuhanon, kasubong kita sina. So let's always watch our steps. Bantayan gid naton. If you don't die to yourself, you will lose everything. Amen? If you don't die to yourself, you will lose everything. Before God uses a man, God will break the man. Amen? Sabi no? This word is a word of A.W. Tozer. Before God uses a man, God will break a man. Nga mo ni. This is a comparison. So how does God break us? So that you are willing to die to yourself. It is not party. It is not promotions. But how God teaches us to die to ourselves. Many times, problems. Amen? Many times, circumstances. God allow circumstances to happen in order to break us. If we see in ourselves that we are so self-centered, we are so boastful, God will break you. Look at the life of David. Comparison nila. This is the two comparison. Sometimes God uses circumstances to break the heart of David so that he will realize that David need the Lord. For example, the chaos of the family of David. Kung nabasa natin dira sa kabuhay ni David, ang iya bata, after he committed sin to God, after he committed adultery, his son died. Bata yan napatay.
His daughter was raped. Grabe, no? His other son turns against him. Gusto kwao ng iyang trono sang sa king. Can you imagine the pain? Your son leading rebellion against you. Can you imagine your son planning to kill you and to take over your throne? Do ano nakasakit as king. Let's put ourselves, biskan sa ordinary lang natin. Nakagaling mo. Sometimes, kita nga mga ginikanan, may ginatudlo kita sa aton nga kabataan. Ang bata hindi magpati, grabe nga rebelde, so grabe na nga balatsago naton. As parents, akon, I praise God because I have all this son nga very obedient. Praise God, dalayaw ang Ginoo. Itagaan ako isa kabilog. Kag I praise God for that. So, kita nga mga parents, grabe ang kasakit. Isa bata ta, hindi ta gusto nga maggiyahan ta. Dito gid gusto nga sa small bill nga magakaagahan. Ang tanan nga ginabawal, ara gid grabe ka rebelde. It's so painful. Grabe. But praise God sa aton mga parents subong. Palakpakan tang young people kaya rin sila subong dire. Praise God. David, grabing balatsagon niya. Bata iyan nag-lead sa rebellion against sa iyang kingdom. Gusto agawon ang iya trono. So, it's so painful, brothers and sisters. These disappointments does not always ends in disaster. Amen? These disappointments does not always ends in disaster. Nga. Look at the life of David. In Psalm, open natin Bible, Psalm chapter 31, verse 11 to 12. Because of all my adversaries, I have become a reproach, especially to my neighbors, and an object of my dread of my acquaintances. Those who have seen me in the street flee for me. Verse 12, I am forgotten as a dead man. Out of mind, I am like a broken vessel. David recognized his sin. He's like a broken vessel. He learned to die himself. Because of his sin, these circumstances happened to his life. He humbled himself, unlike King Saul. He's so proud. But David, because he died himself to God, he humbled himself. And chapter 31, verse 14 to 15, but as for me, I trust in you, O Lord. I say you are my God. My times are in your hand. Grabe. This word of David is king. Amo ning natabo sa iya. It's because his heart is centered to God.
he immediately acknowledged God of his sin. He humbled himself to God, asked forgiveness, that God will restore him. Amen? Amen. I hope this life of David, ma-aplikar naton sa aton nga kagalingon. Even just a little sin nga makubitar naton, just ask forgiveness. Ask the Lord cleansing. Amen. Because kita ang target sang kaaway. Once you commit yourself to God, ang Ginoo upod mo pro ang kaaway ang matayara sa imo. Be watchful. Kay sa tanan mo lang nga ginagiho ang kaaway, grabe ang pagmaniobraya. Ginaplanuhan niya ka kung paano niya ka butungon. So, hindi naton paghulaton nga ang kaaway matabunan ng aton nga mga mata. Ang espirituhanon naton nga mata dapat buksan naton. Amen? Amen. This is the prayer of David. See, once you learn to die yourself, you surrender everything, you put trust in God. And the Bible tells us mistakes doesn't have to be final. It's true. Once you surrender yourself to God, God will change this mistake sa iyang presensya. In Psalms chapter 51, I have this very familiar passage. It is the prayer of David. After he committed adultery, this is the prayer of David. And this will encourage us. In Psalms chapter 51, verse 1 to 2, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquities, and cleanse me from my sin. Oh, this life of David will be a model for us. Grabe. Automatic ang Ginoo. Surrender siya sa Ginoo. Ginpangayo iya ang pagpatawad sa Ginoo sa iya. And in verse chapter 51, verse 8, make me to joy your gladness, that the bones which you have broken may rejoice. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Praise God. Palakpakan ng Ginoo. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Dalayawan ng Ginoo. So, he acknowledged automatically, and he surrendered to God. He asked forgiveness. And God give forgiveness to David. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise God. So this time, I would like to ask worship team. Ang abiyang ko tanan sa pagtindog. Praise God. Hallelujah. Praise God. Let's remain in worship as we continue to stand. Hallelujah, Lord. As we worship the Lord, let's continue to meditate the life of David. Let's continue to worship Him. Ayan, may mga kapaltahan kita sa Ginoo. Naway pa natin masurrender sa iya. This time, this is a challenge for us.
Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Let's sing this song. Create in me a clean heart, oh God. Hallelujah, Lord. And renew a right spirit within me. Hallelujah, Lord. Create in me a clean heart. Let's surrender ourselves.